So last ano po, kwento pa lang last, I think that's Monday, tumawag yung lola ko na kumusta lang. At kinakamusta rin yung aking nanay. Ayan. So nangamusta siya and pinag-pray ko sila. Si Tito Pancho, nag-pray kami. Sabi ko, Lola, pray muna tayo. Ipag-pray ko po kayo. So pinag-pray ko na palambutin ng Panginoon. Pray kami. Habang naging kami sa video call, pinag-pray ko na palambutin yung puso nila at tanggapin nila yung gospel ng Panginoon sa Kristo at maligtas yung kanilang kaluluwa. Okay? So, yun, opportunities po yun para may bahagi po natin yung salita ng Diyos. Okay, at naway susunod sa maibahagi ko muli pag tumawag ulit sila. Okay, kasi baka mamaya hindi na ako makapunta doon eh. Mawala na sila, kaya ayan, kumbaga susulitin na yung pagkakataon na kung may paraan naman na iba-ibahagi sa kanila yung gospel, eh gagawin po natin. Okay? Kaya yan po, pag-pray nyo po. At the same time, yan din po yung pray ko po sa inyo na yung mga mahal po ninyo sa buhay ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi po tayo po yung tayo po yung missionary ng family po natin eh. Tayo po yung missionary ng family po natin. Ready na po ba yan, Brother Angel? Pwede ko pala eh. Okay, paki-ano rin po sa sa Keruso. Paki-share din sa Keruso. Nandiyan yan sa Facebook. Nasa Facebook ko. Ma'am Noy, pagpayroon mo ang cellphone kasi i-share niya sa page ng Keruso. Kasi yung Keruso po ng page natin, ipa-follow na rin po yun sa live. Page po namin yun nila Pastor James. Page po yun ng buong Macedonia. Faith Christian Macedonia Baptist. Kaya ilalike nyo rin po at para po sa susunod, doon na po yung mga iba pong devotions, doon na po ipopost. Okay, ito po kasi, devotion po ito, every night hanggang Saturday po ito. May devotion po doon sa grupo po natin. Kaya, sinishare ko rin po sa inyo. Okay, para may mapakinggan po tayo every night na devotion. Okay? Amen. Okay, and at the same time, mga bata, mga disciples po, magsusulat po kayo sa notebook nyo. Kasi sa susunod po na devotion natin, baka mamaya bukas o kaya sa Friday, may recitation po tayo sa message ng Wednesday. Okay, and mayroon din tayong quiz para talagang matututo po tayo ng salita ng Diyos. Kasi naalala ko nung bata kami, mas bata pa kami sa inyo, nagku-quiz kami noon. Nag-quiz kami and nag-recitation kami sa Sunday school namin. Okay? Kaya, ayan po. Yan po yung naisip ng inyong lingkod na programa para po mas lumalim po tayo sa salita po ng Diyos. Para mas malaman po natin yung salita ng Diyos. Okay? So magiging po tayo dyan, magiging dynamic po tayo dyan pagdating po sa sa discipleship po natin. Okay? So nag-start na ba yan? Okay, say amen. Magandang gabi po sa ating po mga kapatiran. Okay, na nandyan po sa Tanay Rizal, nandyan po sa Muntinlupa, at ngayon din po dyan po sa may Australia, kala Pastor Joshua, okay, kay Pastor James, magandang gabi po sa bawat isa, at kay Pastor Ronald Tutol. So pag-pray po natin, sama po natin sa prayer, palagi sila Pastor James, Pastor Ronald Tutol, anniversary po ng gawain po doon ng ating sending church sa December 1. December 1. Kaya baka sa habol po ako doon sa hapon. Pag-pray po natin, pag-pray po natin, makasama po tayo doon po sa December 1. Okay, sa kanila pong, sa anniversary po. Okay, pag-pray po natin ang katagumpayan ng gawain ng Panginoon po this coming December 1. Okay? So, ayan po, magandang gabi po muli sa bawat isa, sa mga kapatiran po ng Macedonia Faith Christian Baptist Mission, sa mga kapatiran po namin na nagtatrabaho sa malayo. Ayan po, naway nanonood po kayo. Okay? Kasi napakahalaga po na kahit nasa malayo po kayo, dapat ay maging iisa po tayo.
Maging isa po tayo sa pananalangin. Okay? Kaya kailangan po natin na mag-join po sa ating online live streaming. Okay? So, ngayon po, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Acts, chapter 5, verse 29. At inihiling ko po ang pagtayo ng bawat isa. Pagkatapos po natin magbasa, tayo po'y mananalangin at maaari na po tayo makaupo. Acts chapter 5, verse 29. Acts chapter 5, verse 29, mga minamahal na kapatid. Okay, nandiyan na po kayo? Amen. Basahin po natin na sabay-sabay, mga kapatid. Ready, begin. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. We ought to obey God rather than men. Mas mainam na sundin natin ang Diyos kaysa sa tao. Let's pray. Panginoong Diyos, makapangyarihan, pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral po ng inyong pong salita at kayo pong maitaas papupurihan. Tulutan niyo po, Panginoon, na maging powerful ang message na ito na kumilos sa buhay at isipan po ng bawat isa. At gamitin niyo po inyong lingkod sa pagtuturo po ng inyong salita ng may buong tapang, buong katuwiran at pagmamahal sa inyo pong salita at sa inyo pong mga tupa, Panginoon. Kayo pong siya manguna sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po kami. Isinin niyo po ang aming mga diwa, ang aming mga puso ay niyo pong palagutin sa pakikinig po ng inyong salita. Ito pong aming panalangin, pagpulit, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Tayo po yung mga kaupo na mga kapatid. Maraming salamat po. The title of message this evening is Obedience to the Gospel. Amen. Obedience to the Gospel. Mga minamahal na kapatid, o sa Tagalog ay pagsunod sa Ebanghelyo. Pagsunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon o pagsunod sa tinatawag na mabuting balita. Okay? What is that gospel? What is that good news, mga minamahal na kapatid? Okay? So, the gospel is the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay muli ng Panginoong Kristo. So, that is the gospel. Let's open sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Okay, nandito po ang pagpapaliwanag kung ano po ang gospel. Okay, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Okay, the gospel which preach unto us, na iprinitch sa atin, which also ye have received, and wherein ye stand. So dito po makikita natin na yung gospel po ay tinatanggap. Amen? Tinatanggap po. Okay? Tinatanggap, ibig sabihin po, meron pong respond ang tao na tanggapin po ang ebanghelyo, ang gospel. Okay? Ano yung gospel? Yung pagkamatay ni Jesus Christ, pagkalibing at pagkabuhay niya muli. Okay? Yun po yung gospel. Yun po yung ibig sabihin po ng gospel. Yun po yung gospel ni Jesus Christ. At doon po dapat manampalataya ang tao. Kasi meron po tao nagsasabi, kilala niya ang Panginoong Kristo, kilala niya ang Diyos. Okay? Pero alam ba yung gospel? Okay? Talaga bang nanampalataya sa Panginoong Kristo? Bakit parang walang pagbabago ng buhay? Bakit parang ganun pa rin? Kasi baka mamaya, mali naman talaga. Hindi niya alam, wala siyang pagkaalam dun sa gospel. Kaya nga po tayo, naririto tayo po yung magtuturo sa kanila patungkol po sa ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Amen? The death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ, by which also ye are saved. Nung tinanggap mo yung gospel, tayo ay naligtas. Tama? So makikita natin, no, walang pinili, maligtas. Kasi may pagtanggap at maliligtas. Okay? If you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Diba? Kung yung tao na binahagi na ng salita ng Diyos, hindi maniniwala sa gospel, hindi siya maliligtas. Okay? Diba? May believing. Okay? Yan yung tinatanggal ng mga natin ng mga iba nating kasamahan, yung pananampalataya. Tinatanggal nila yan. Okay? Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received.
Okay? Ano yung natanggap ni Jesus Christ? The gospel. Diba? Yun yung natanggap niya. Kung titignan natin yung kwento ni Pablo, diba tinawag siya ng Panginoon eh. Binulog siya ng Panginoon. Kasi persecute siya ng mga mananampalataya. Diba? Naalala niyo yun? Sa Damascus, tinawag siya ng Panginoon. Hindi natin makita din yung ano eh, yung kanyang ano eh, receiving sa Panginoong Kristo and yung repentance eh. Hindi natin masyado makita dun sa time na yun. Pero dito binanggit, sinabi ni Pablo na tinanggap niya. Tama? Diba? Kasi minsan nagiging lisensya ng mga ano yan eh. Yung mga nagsasabing pinili, nagiging lisensya nila yan. Ba't si Pablo, tinawag ng Panginoon, pinili siya maligtas. Diba? Ginagawa nilang lisensya yung mga bagay niya. Pero dito, malinaw na sinabi na yung kaligtasan ay itinuturo at kailangan tanggapin ng tao ang gospel ng Panginoong Kristo, ang kaligtasan. How that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Bumangon muli. Yun yung gospel. Kasi po, back in those times, bago tayo sa New Testament, meron po nagtuturo na patungkol sa kaligtasan, pero yung kanilang leader ay hindi bumabangon. Okay? Walang resurrection. And even nowadays, meron po mga leaders na mga tinatayong religions, until now, hindi bumabangon yung kanilang leader. Diba? Pero si Jesus Christ, diba, na nagtatag ng kanyang, ng kanyang iglesia, diba? Nagtatag ng kanyang gawain ng church, bumangon siya in 3 days. Amen? Yung sabi, pinapakita niya na siya ay ang tunay at totoong Diyos at ang totoong tagapagligtas. Diba? Yun po yung gospel, mga minamahal na kapatid. Okay? Kung pag-aaralin po na, pag-aaralan ng buo po sa Biblia, yun po ang gospel. At yun po ang dapat po nating ituturo po sa mga tao. Yun po yung dapat nating ipapakilala po sa mga tao. Okay? So, bago po tayo magtuloy dun sa message natin, balikan lang po natin saglit yung sa buong chapter 5 ng verse chapter 1 hanggang 10. Ito po yung kwento ni Sapphira and ni Ananias. Di ba naalala niyo po? Meron silang commitment sa Panginoon, pero dahil hindi nila naibigay, tinuma sila, namatay sila. Okay, so yun po yung nakaraan po. Okay? At naputol po tayo doon. And sa pagpapatuloy po, okay, sa Acts chapter 5 verse 12 to 16, mga minamahal na kapatid, may kita po natin dito na sa kabila ng mga persecutions sa kanila po ng mga matataas na opisyal ng relihiyon dito po, sa persecution po, nagpapatuloy po ito pong sila Peter at sila John. At ang iba pong mga apostol, nagpapatuloy po sila sa pangaral ng salita ng Diyos. So makikita po natin dito yung continuation and perseverance to the gospel. Hindi po sila nagpapadala sa na natatanggap po nila. Nagpapatuloy po sila ng paulit-ulit. Ilang beses po sila nakukulong, pero lumalabas sila at nag-preach pa rin sila ng salita ng Diyos. Hindi sila natatakot. Okay? Dito po sa verse 12 and 16, makikita nyo po, mapapansin nyo po dyan kapag binasa po ninyo na napakarami po, libo-libo ang sumusunod po sa kanila at pinapangaralan po nila yung salita ng Diyos. At kung makikita nyo nga po dito sa verse 14 ng Acts 5:14, and believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women. Marami po ang naliligtas. Amen? Kasi hindi sila tumitigil eh. Kahit may persecutions, hindi sila tumitigil, hindi sila nagpapadala sa mga kabigatan nila sa buhay. Kaya po nangyayari, marami pong mga naliligtas. And the church, di ba? Yung church, yung panahon nila ay sinusuportahan sila. Tulungan sila. Amen? Di ba? Nagkaroon nga sila ng mga commitments na binibenta nila yung mga ari-arian nila. Tapos pumasok ito si Sapphira at si Ananias, hindi nila tunupad yung commitment nila. Naalala nyo? Kaya ang bilis po ng gospel. Amen? Ang bilis po na nag-progress, na lumaganap yung gospel po sa kanila pong lugar, sa Jerusalem. Amen? At nadamay po tayo, dumating po sa atin yung Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Yan ay dahil po sa pagsasakripisyo po ng mga naunang mananampalataya po sa atin. Amen?
Diba? Kung hindi sila tumuloy, kung hindi sila nag-persevere sa pag-preach ng gospel, wala po tayo, hindi po natin makakamasa ngayon ang biyaya ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, tutuloy na po natin. Number 1, the persecution to the gospeler. The persecution to the gospeler. Yung gospeler, tumutuko yan sa tao. Okay? Yung nagpapahayag ng gospel. Okay? Or, in other word, the persecution to the gospel. The persecution to the gospel. So, alam naman natin yung persecution, di ba? Pagpapahirap. Okay? Pag-uusig, pagmamalupit. Yan po yung persecution. Okay? Kumbaga yung pagpipigil para hindi po ma-proclaim yung gospel, para hindi po maituro yung gospel. Sundan po natin sa Acts 5:17 to 28. Okay, babasahin po natin dito. Then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation. Diba, naalala niyo po yung word na indignation? Yung sobrang pagkagalit, diba, na may halong inggit. Kasi bakit sila pinapakinggan sila ng mga tao? Kami hindi. Okay? Bakit sila nakakapagpagaling ng mga sakit? Diba, nakakapagpalayas ng demonyo? Diba, inaakusa nga sa kanila ay blasphemy. Kasi yung si Jesus Christ, yung taong si Jesus Christ ay itinuturing nilang Diyos. Diba? Kaya yung akusa kay Jesus Christ, kaya naipapatay nila si Jesus Christ dahil doon. Diba? At ngayon, matapos na si Jesus Christ ay namatay, nilibing at nabuhay muli, nandun po sa trono ng kanang trono ng kanyang ng Diyos Ama. Ito pong sila Peter, mga apostol, sila po'y nangangaral patungkol po sa Panginoong Jesucristo. Amen? Pero sa kabila po ng pangaral nila sa Panginoong Jesucristo, meron pong persecution. Amen? Merong persecution. Mga kapatid, mga minamahal, na sa pagbabahagi natin ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, palaging may persecution. Tandaan po natin yan. Amen? Sa pumuhay natin, mga Kristiyano, palagi pong may persecution. Hindi po yan mawawala. Amen? It's a matter of our character, our attitude, our mind, kung paano po natin lalabanan yung mga persecutions na pinagdaraanan po natin, yung mga persecutions na kakaharapin po natin. Amen? Amen. Ang encouragement po sa atin, wag po tayo magpapatalo. Wag po tayo magpapatinag, wag po tayong titigil. Amen? Amen. Diba? In verse 18, and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. Pinakulong sila, mga minamahal na kapatid. Diba? Grabe persecution sa kanila. Wala pa sa atin nakulong dito dahil nag-preach tayo ng gospel. Diba? Sino bang nakulong pa dito? Sino na itong tinext na? Papatayin namin kayo pag bumalik kayo dito na nagbabible study kayo dito. Diba? Puputulan namin kayo ng kamay pag nagbigay pa kayo ng tax dito sa lugar namin. Meron po ba? Wala. Amen? Tingnan natin, tuloy natin. But the angel of the Lord by night, verse 19, opened the prison doors and brought them forth and said, go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life. Inutusan sila mag-preach ng angel na galing sa Panginoon. Diba? Pinalaya sila, pinalabas sila, pinahayo sila. Go! Verse 21, and when they heard that, then they entered into the temple early in the morning and taught. Nagturo sila dun sa temple. Diba? Kumbaga, binalaan na, pag bumalik tayo sa chapter 4, may kita nyo doon, na binalaan na sila ng mga opisyal na huwag sila magbabahagi ng salita ng Diyos. Binalaan na sila eh. Kaya papatayin namin kayo pag tinuloy nyo yung ginagawa nyo. Diba? Kung tayo nasa kalagayan ni Peter, tsaka ni John, siguro sasabihin natin, angel of the Lord, that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought
pinatawag nila yung mga opisyal doon sa korte. Sino po nakapunta na ng korte? Okay. Ang tawag po sa korte nila ay Sanhedrin. Supreme Court. Yan po yung Supreme Court nila. Ipinatawag sila doon sa korte ng mga Hudyo. Okay? At sila po ay lilitisin. Buhay po nila yung nakataya doon po sa korte na yon. At wala po silang lawyer. Amen? Wala silang lawyer, mga minamahal na kapatid. Magtatanggol lamang po nila yung kanilang sarili para makalaya po sila sa pagkakakulong sa kanila. Di ba? Amen? Alam niyo po, nakakatakot po kapag ikaw ay napagdala ng sulat, di ba? Na ikaw ay sinampahan ng kaso. Tama po? Nakakatakot po yan, nakakaba po yan. Kasi, maling pagsasalita mo lang, di ba? Mahatulan ka ng guilty. Tama po? Maling statement mo lang, pwede kang hatulan ng guilty. At pag naging guilty ka, kulong ka. Kung wala kang pera, hindi ka makakapagpiyansa, hindi ka makakalabas. Amen? Diba? I-imagine nyo po, ganyan po yung nangyari sa kanila. Sila po'y hinuli, inulong, nilagay po sila doon po sa korte, ikukulong po sila. Okay? Kalalaya lang nila, diba? Kalalaya lang nila, ilalagay na naman sila sa kulungan. Amen? Dahil sa pagtuturo nila ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Amen? Pero nagpapatinag pa sila, mga minamahal na kapatid. In verse 22, but when the officers came and found them not in the prison, they returned and told, saying, the prison truly found me shut with all safety. Pinandado po namin ng maayos yan. Okay, pinadena po namin yan. Yung mga kandado po na ginamit po namin dyan ay mga high class, mga matitibay. Safe po talaga, hindi makakalabas. Yung mga bakal po yan ay makakapal. Diba? Pero alam niyo po, walang imposible sa kapangyarihan ng Panginoon. Diba? But when the officers came and found them not in the prison, they returned and told, saying, the prison truly found me shut with all safety, and the keeper standing without before the doors. But when he had opened, he found no man within. Wala na siya nakita, wala na po sila Pedro. Verse 24, now when the high priest and the captain of the temple and the chief priest heard these things, they doubted of them whereunto this would grow. Diba? Ano na yung kanilang gagawin? Bakit yung tinuturo nila ay lumalaganap sa buong bansa, sa Israel, sa Jerusalem? Bakit lumalaganap? Kahit pinipigilan namin sila, bakit lumalaganap? Diba? Amen? The persecution, tingnan po natin, there is a persecution to the gospel or to the gospeler. Okay? Verse 26, 25, then came one and told them, saying, behold, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people. May death threat na yan, ha? May death threat na yan. Anytime, pwedeng i-assassinate, di ba? Pwedeng papatayin, pwedeng papatuhin. Pero nag-preach pa rin. Saan nag-preach? Doon pa sa temple. Di ba? Doon pa sa kuta ng kalaban. Okay? Doon pa nag-preach. Kasi yung temple yan yung pinangangasiwaan ng mga Sadducees at saka ng yung mga tawag dito, yung mga Pharisees. Okay? Di ba? Yan yung kadikit ng government nila, yung Sanhedrin. Pero doon pa nag-preach doon sila pinapunta ng angel at doon sila nag-preach ng buhay-buong tapang. Di ba? Na yung dating duwag na si Pedro, ngayon ay matapang na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Bakit? Na-experience niya yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Nakita niya yung Panginoong Jesucristo nag-alay ng buhay para sa kanya. And that is why wala siyang panghihinayang, wala siyang panghihina, wala siyang takot na ibahagi ang salita ng Diyos, ang kaligtasan sa mga tao. Amen? At alam niyo, maraming tao ang naliligtas. Namamangako dito sa ministry nila. Namamangako dito sa ministry po nila, minamahal na kapatid. Ang dami pong taong naliligtas. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung hindi pinagpapatay yung mga naunang Kristiyano, napakarami po natin. Sobra pong dami ng Christian, yung tunay na Christian. Sobrang dami po ng tunay at totoong Christian sa buong mundo. Kaya lang pinagpapatay, millions of Christians ay pinagpapatay. Diba?
Yung persecution kasi po sa gospel ay nagpapatuloy po. Sa mga mangangaral ay nagpapatuloy po. Even up to now, nagpapatuloy po yan mga minamahal na kapatid. Okay? Then, when the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people lest they should have been stoned. Natatakot sila sa mga tao na sa harap ng mga tao, gagawa na lang ng hindi maganda. Sila Pedro. Kasi baka sila yung batuhin ng mga tao. Kasi yung mga tao na yun, yung mga pinagaling nila. Diba? Kung baga sasabihin ng mga tao, bakit yung ginagawa ng masama, yung sila Pedro, pinagaling na nga kami. Okay? So kaya po, natatakot po sila. Okay, dito po, nagawan po nila ng hindi maganda. Kung gagawan man nila ng hindi maganda, itong mga ngaral ng Panginoon, palihim. Palihim patago. Kaya makikita natin mamaya. In verse 27, and when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked. Tinanong ng high priest, tinapat po sila dun sa council, saying, nililitis na po sila, minamahal na kapatid, saying, did not we straightly command you that you should not teach in this name? Diba? Anong sabi ng high priest? Di ba inutusan namin kayo na huwag kayong magtuturo sa pangalan na yan? Grabe no, nakakatakot yun. Nakakatakot yun. Kumbaga, halimbawa, pupunta si Brother Lexley sa Saudi Arabia. Isipin nyo na lang yung takot at kaba. Na dun sa bansang yun, bawal mangaral ng salita ng Diyos. Pero, nagtuturo pa rin siya dun. Nangaral pa rin siya ng salita ng Diyos. Na-imagine nyo po? Di ba parang pumunta ka dun sa yungib ng mga leon? Di ba? Na-imagine nyo po yung takot? Ganun po yung kalagayan po nila Pedro. Di ba? Nabuhay po nila ang nakataya sa pagbabahagi po nila ng kaligtasan ng Panginoong Kristo. Kaya nga mga minamahal na kapatid, di ba? Alam niyo po, lagi po sinasabi sa inyo na walang dahilan para tumigil tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Lalo po dito sa Pilipinas, napakalaya po natin. Wala pong nananakot sa atin, di ba? Sino dito tinext na, huwag kang magsisimba, papatayin kita. Di ba? May nag-text na ba sa inyo yan? May tumawag na ba sa inyo? Hello, ito ba si Shanadi? Tigilan mo yung pagpunta niya sa Macedonia Faith Christian Baptist Mission. I-assassinate kita. Diba? May naganyan na ba sa atin mga minamahal na kapatid? Amen? Pero dito po, buhay ang nakataya. Pumupunta pa rin sila doon sa kanilang gawain. Nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang gawain. Amen? Diba? Tinakot sila, may threat na sa kanila, pero tuloy pa rin sila mga minamahal na kapatid. 28, and behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine. Diba? Doctrine. And intend to bring this man's blood upon us. Sabi ng mga official, sinisisi nyo pa sa amin ang dugo ng taong yan. Kasi sila yung nagpapatay sa Panginoong Kristo eh. Diba? Sila yung council, sila yung lumitis kay Jesus Christ eh. Diba? Sila yung nagpudyok na may papatay si Jesus Christ. At sabi ng mga taong ito, diba? Pinupuno nyo ng doktrina nyo yung buong bansa. Pinupuno nyo ng doktrina nyo. Ayaw nila na masasapawan sila. Okay? Ayaw nila kay Jesus Christ. Ayaw nila maligtas. Hindi sila naniniwala na Diyos si Kristo. Diba? At sa panahon natin ngayon, lumaganap yung mga ganyang relihiyon na sinasabi nila, Jesus Christ ang leader namin. Diba? Jesus Christ ang aming pinuno. Jesus Christ ang pinaniniwalaan namin. Pero ayaw nila maniwala na si Jesus Christ ay Diyos sa tagapagligtas. Diba? Lumalaganap sila, mga minamahal na kapatid. At sila yung isa sa ating mga persecution. Isa sila sa mga nagpe-persecute sa tunay at totoong Kristiyano, sa tunay at totoong mananampalataya. Amen? Amen? Kaya mga minamahal na kapatid, maging matibay tayo sa ating pananampalataya sapagkat pinaglaban niya ng mga naunang mananampalataya, yung doktrina na pinanghawakan natin, pinaglaban niya ng mga naunang mananampalataya. Buhay nila, ang binuwis nila para lang dyan sa katuruan na yan. Amen? Para lang po sa gospel. Verse 29, okay? Verse 29, number 2 na tayo. Number 1, the persecution to the gospeler. Number 2, the proclamation of the gospel. The proclamation of the gospel. Proclaim. When we say proclaim, ikaw ay masayang nagtuturo. Ikaw ay masayang nagpapahayag. Anong pinapahayag? The gospel of the Lord Jesus Christ. Verse 29,
Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Pinagbawalan sila mag-preach, tapos anong sabi nila doon sa official? We ought, di ba? Tingnan nga natin, di ko kabisado eh. We ought to obey God rather than men. Di ba? Mas, sabi ni Pedro, mas susundin namin ang Diyos kaysa sa tao. Grabe yung tapang, no? Grabe, napakatindi. Buong-buo yung tapang nila. May pahayag lang yung salita ng Diyos. Ano bang utos sa kanila ng Diyos? I-proclaim nila yung gospel. Ano bang utos sa atin ng Panginoon? I-share natin yung gospel. Tama po ba? Yan po ang utos sa atin. Kaya dapat yan po yung ginagawa natin ng may buong tapang. Wala tayong persecution na pinagdaraanan. Dapat tayo yung mas masipag kaysa sa kanila. Dapat tayo mas buong loob kaysa sa kanila sapagkat hindi tayo dumadaan sa persecutions. Amen? We ought to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. We ought to obey God rather than men. Pero hindi naman sinabi ni Pedro na susuwayin natin yung government natin, yung mga officials natin. Pero kung darating sa compromising, di ba, na makakompromise yung faith natin, kailangan natin paglaban kung ano yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Amen? Amen? At hindi tayo dapat maging sunod-sunuran sa mga tao na kung saan mali naman ang sinasabi patungkol sa salita ng Diyos. Even to our governments na siyang wawasak kung minsan sa ating pananampalataya. Amen? At in verse 30, the God of our fathers raised up Jesus. Ito na po, pinoproclaim na po ni Peter dito po sa mga taong ito na mga matataas kung sino si Jesus Christ. Sabi po, the God of our fathers raised up Jesus, whom is slew and hung on a tree, him that God exalted with his right hand to be the Prince and Savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Diba? Hindi nakita yan, hindi po nila nakita yan. Diba na si Jesus Christ yung nagdala ng kaligtasan sa Israel? Amen? Na sa pamamagitan ng pananampalataya, sila'y mapapatawad. Diba? Na sa pamamagitan ng pagsisisi, sila'y mapapatawad, maliligtas ang kanilang mga kaluluwa. Amen? Hindi po nila nakita yan, mga minamahal na kapatid. Kaya pinako nila si Jesus Christ. Diba? Kaya pinahirapan nila si Jesus Christ. Verse 32, and we are His witnesses. Tignan niyo po mga kapatid. Ang ganda po. And we are His witnesses. Hello, amen? Hindi po sinabi, and Jehovah's Witnesses. Diba? And we are His witnesses. Sino po yung witness? Yung nakatanggap ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Yung naligtas. Diba? Tayo po yung witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God had given to them that obey Him. Sino daw yung nag-uudyok na sumunod tayo? The Holy Ghost. The Holy Spirit. Pastor, yung pagkilos po ba ng Holy Spirit, lagi po yan? Lagi po ba kumikilos yung Holy Spirit? Halimbawa, nagsunbining ka. Lagi po ba yan, Pastor? Pagsimba ka, lagi po ba yan? Magbasa ka ng Biblia. Pag-pray ka, lagi po ba yan? Sino pong sasagot ng, opo, Pastor, lagi po? Sino pong sasabi na, Pastor, hindi po? Minsan lang po yan. O kaya kapag gusto ko lang po. Okay? The answer is yes. Lagi po siya nangungusap sa atin. Nagawin natin yung kalooban niya. Minsan lang po nire-reject natin. Nire-reject lang po natin. Mag-pray ka sa umaga, kumikilos naman talaga yung Holy Spirit, i-reject mo lang. Mamaya na ako mag-pray. Mamayang gabi na lang. Tapos pag-uwi mo ng bahay, tulog ka na, anto ka na, pagod ka na. Tama? Mamaya na ako nagbabasa ng Bible. Lagi naman talaga kumikilos ang Holy Spirit eh. Nire-reject lang natin. Amen. Tinatanggihan lang natin ang pangungusap sa atin ng Panginoon. Yung panawagan ng Panginoon. Diba yung pagsunod natin sa Panginoon. So mga kapatid, let's proclaim the gospel. Mark 16, verse 15. Mark chapter 16, verse 15. And He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amen. Every saved and baptized, every true believer of the Lord Jesus Christ must have to preach the gospel to every creature. Amen?
Mas have to teach the gospel to every creature. Dapat lagi po tayong nagtuturo everyday ng gospel. Everyday, mga kapatid. Hindi some other day or some other week. Okay? Hindi po some other month. Hindi pag gusto lang natin. Hindi po. Hindi po yan ang command. Ang command po sa atin, lagi po natin ibabahagi ang salita ng Diyos. Go ye therefore. Di ba? Teach all nations. Teach. Hindi po dapat itigil. Amen? Kaya nga po kayo mga minamahal na kapatid, bawat isa sa atin, tayo po yung missionary ng mga mahal natin sa buhay. Kasi tayo po yung una nakakilala. Ibig sabihin, tayo po yung gagamitin, makakilala sila sa Panginoong Jesucristo. Okay? Huwag na tayo maghintay pa. Diba? Huwag na tayo maghintay pa ng ibang gagamitin. Ikaw na yun. Kasi ikaw yung naligtas eh. Amen? Kung ayaw nila pakinggan, hayaan mo sila. At least, tinuro mo sa kanila yung kaligtasan. Naging matapang ka, hindi ka nahiya. Hindi mo kinahiya si Kristo, ipininis mo sa kanila yung gospel ng may buong tapang, at tulad ni Pedro. Hindi siya natakot na ibahagi yung salita ng Diyos. Pag nag-preach ka ba sa mga kamag-anak mo, papatayin ka ba nila? Diba? Hindi naman ah. Bakit natatakot tayo? Pag nag-preach ba tayo sa mga kaklase natin, papatayin ba nila tayo? Hindi naman ah. Asa rin lang na nila tayo. Pero hindi naman nila tayo papatayin eh. Tama? Nasa malaya tayong bansa. Amen? Dapat, kumbaga, abusuhin natin yung pagkakataon na mayroon tayong kalayaan na mai-share ang gospel sa sarili nating bansa. Amen. Kasi tayo po yung gagamitin ng Panginoon sa mga kakilala natin para sila rin po ay maligtas. Amen? Diba? Kung kaya nga lang po ng katawan ng inyong pastor, diba, na magpunta sa mga probinsya ng mga mahal ko sa buhay, gagawin ko. Alam niyo po, habang kinakausap ko yung lola ko sa messenger, sa video call, habang kinakausap ko siya, nabibigatan ng puso. Gusto kong umiyak. Naisip ko, buti pa yung mga taong hindi ko kamag-anak na babahaginan ko ng salita ng Diyos. Pero yung mahal ko sa buhay, yung lola ko, yung tiyuhin ko, nakadugo ko, hindi ko sila mabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ko sila maalagaan spiritual. Nabiburden ako, nabibigatan ako. Amen? Dapat maging ganun yung heart natin, mga minamahal na kapatid. Bilang pagpapasalamat natin sa Panginoon sa kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin. And at the same time, mga minamahal na kapatid, may kaluluwa po yan sila. Mapapahamak sila sa impyerno kung hindi nila tatanggapin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po tayo nandito para tayo mag-preach sa kanila. Amen? In 1 Corinthians 9:16, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, who is unto me, if I preach not the gospel? When we say, oh, sa Aba ko, kung hindi ko ipapahayag ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga, sabi niya ni Pablo, kaawa-awa ako kung hindi ko ibabahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Grabe yung naging tingin niya sa sarili niya, no? Kaawa-awa ako kung hindi ko ibabahagi ang ebanghelyo sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kakilala ko. Kaawa-awa ako. Amen? Sapagkat inutusan ako ng Panginoon, tapos hindi ko sinusunod. Kaawa-awa ako. Grabe yung pagpapababa ni Pablo sa sarili niya. Hindi siya nagmamalaki. Binibigay niya yung glory sa Panginoon. Tama? Amen? Dapat mga kapatid, magkaroon tayo ng ganitong puso. And last, the price of sharing the gospel. The price of sharing the gospel. At tinutukoy po natin dito is the earthly price. Earthly price. At may maubulan po tayo mga minamahal na kapatid kung anong klase po ng price yan. Sinusulat niyo ba yung mga points mga kabataan? Okay? Isulat niyo. Sulat niyo mga yan. Kasi mag-aaralan po natin ng malalim yan sa discipleship natin. Okay? The price of sharing the gospel. Tinutukoy po dito earthly price, hindi po yung heavenly price na matatanggap po natin doon po someday sa langit. Acts 5:33. Acts 5:33.
When they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Nung sinabi ni Pedro yung patungkol kay Jesus Christ, sila ay nagalit. Sumama ang kanilang loob. At gusto na nilang ipapatay sila Pedro. Gusto na nilang ipapatay sila Pedro. Pwede nilang gawin yun. Bakit? Nakatago sila. Walang mga tao. Amen? Pwede nilang i-assassinate para tumigil na itong sila Pedro. Verse 34, Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space. Buti na lang dumating si Gamaliel. Okay? Si Gamaliel po ay isang prominenteng tao. Pag sinabi pong prominenteng tao, ginagalang po na tao, kinalang pong tao, ma-influensyang tao, sapagkat sa kanyang husay pagdating po sa batas. Okay? Kaya pinakinggan po nila itong si Gamaliel, and said unto them, 35, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching this men. Okay, binalaan ni Gamaliel itong mga council na ito. Verse 36, For before these days rose up Theudas, boasting in himself to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves, who was slain, and all as many as obeyed him were scattered and brought to naught. Binabanggit po dito yung mga nagtayo ng sarili nilang grupo o religion. Yung isa po si Theudas, yung isa naman po si Judas of Galilee. Verse 37, After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him. Those who perished, and all, even as many as obeyed him, were dispersed. Sabi ni Gamaliel, di ba, na si Theudas and si Judas, nagtayo sila ng kanilang grupo. At nawala rin naman. Okay, verse 39. But if it be of God, okay, sabi ni verse 38 pala, And now I say unto you, refrain from these men, and let them alone. For if this counsel or this work be of men, it will come to naught. Kasi kung ito naman ay tinataglan ng tao, hindi ito magpapatuloy, hindi ito magtatagumpay. Mawawala ito. Sabi, so verse 39, But if it be of God, ye cannot overthrow it, lest haply ye be found even to fight against God. Pero kung yan ay galing sa Diyos at pinigilan nyo yan, okay, kinakalaban nyo ang Diyos. Sabi ni Gamaliel. Diba? Verse 40, And to him they agreed. Sumang-ayon sila kay Gamaliel. And when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go. Grabe, no? Papalayain nila, binugbog pa. Tapos, binalaan na naman ulit. Huwag yun ang babanggitin ng pangalan ng Panginoon Kristo dito, ha? Okay? Imagine, di ba kapag kayo'y dinukot, tapos may mga taong nakaitim na pinapalibutan kayo, tapos binalaan kayo. Di ba sa mga palabas, napapanood natin yan. Di ba? Huwag mo kami ilalaglag, ha? Pag nilaglag mo kami, papatayin namin ang pamilya mo. Di ba? Sa mga telenovelas, kayo napapanood natin yan, yung mga ganyang threat. Nakaranas po yan, sila Peter, ng threat na yan. So, the price of sharing the gospel. What is that price? Verse 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing. Bilhin niyo po rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Ano yung price nila? Rejoicing. Grabe, no? Yung kanilang gantimpala dito sa lupa ay yung kasiyahan na naranasan nila yung pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo. Na naging kabahagi sila sa pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo. Yun yung price na itinuturing nila para sa kanilang sarili. Kaya sila ay masayang nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon kahit buhay nila ang kapalit. Amen? Diba? Rejoicing, diba? Rejoicing. They were counted worthy to suffer shame for His name.
Diba? Tinuturing nila na yung sarili nila ng mga pinagdaraanan nilang paghihirap sa buhay, nagiging kabilang sila sa kahit kaunting man lang na pinagdaanan ng Panginoong Kristo. May ligtas lang tayo, maitubos tayo dun sa kapahamakan sa impyerno. Verse 42, tumigil ba sila? Verse 42, tignan nyo po. Pwede nyo nga po babasahin. Verse 42, pakibasa po. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. Hindi sila tumigil. Pumunta pa rin sila ng templo. Pumunta pa rin sila ng templo. Alam nyo, kung may gustong katigasan ng ulo ang Panginoon, itong ganitong matigas na ulo. Sobrang tigas ng ulo. Tama? Buhay na yung kapalit, ang tigas pa rin ang ulo. Punta pa rin ang punta. Church pa rin ang church. Hello? Amen? Pray pa rin ang pray. Fellowship pa rin ang fellowship. Sinabihan ng papatayin na ang tigas ng ulo, pupunta pa rin ang gawain ng Panginoon. Mag-share pa rin ang gospel, magsusolvinin pa rin. Amen? Nakita niyo po mga minamahal na kapatid. Ibig sabihin, walang dahilan para tumigil tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Walang dahilan, mga minamahal na kapatid. Hindi sila nahihiya, hindi sila natatakot, mga minamahal na kapatid, sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Wow, amen. Nakakatuwa pong salita ng Diyos. Nakakatuwa po. That is the price of sharing the gospel. Why here on earth, yung mga pinagdaraanan natin, paghihirap sa buhay, mga persecutions, yan po yung price natin dito sa mundo. Amen? Kapag pinagdaraanan natin yan dito sa mundo, sa pagpapatuloy ng ating pananampalataya, rejoice! Amen? Sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice! Amen. Amen? Minsan yung persecution natin na yung wala lang tayo makain at wala tayong maulam, ang babaw lang pala nun. Napakababaw lang pala nun. Yung wala tayong pera, ang babaw lang pala nun. Na hindi natin may pagpapalit doon sa ebanghelyo na natanggap natin. At sa mga naunang mananampalataya na nagbuwis ng kanilang buhay, madala lang dito ang gospel ng Panginoong Kristo. Dito ko na po tatapusin sa Romans chapter 1 verse 16. Open your Bible in Romans chapter 1 verse 16. Romans 1:16. I am not ashamed, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Sa bawat isa na maniniwala, ito po yung kapangyarihan ng kaligtasan at hindi niya ikinakahiya ang gospel ng Panginoong Jesucristo. Diba may kantang yan? May kantang ganyan. I am not ashamed of the gospel. Diba? May kantang yan mga minamahal na kapatid. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isa na maniniwala. Amen? Amen? Amen. Hindi natin dapat ikahiya ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sa ating paaralan, hindi dapat natin kinakahiya. Hindi natin dapat kinakahiya na tayo ay Kristiyano. Amen? Hindi natin dapat kinakahiya na nagbabahagi tayo ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Huwag nating ikakahiya yung mga bagay na yan. Amen? Amen? Huwag tayong mahihiya, mga minamahal na kapatid. Mga mag-aaral, huwag kayong mahihiya na kayo ay Kristiyano, na kayo ay tagasunod ni Kristo. Huwag niyong papalitan yung anyo niyo kapag kasama niyo yung mga kaklase niyo. Ipakita niyo na kayo ay Kristiyano. Amen? Sa amang dako ng mundong ito, saan ka man magpadpad man, wala ka man dito sa gawain ng Panginoon, huwag mong ikakaya yung Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Amen. Lagi mong ipoproclaim ang gospel ni Jesus Christ sa buhay mo. Lagi natin ipoproclaim ang gospel ni Jesus Christ sa bawat mga tao. Amen? Huwag natin ikakahiya, huwag tayong matatakot na ibahagi ang salita ng Diyos sapagkat itong kapangyarihan sa ikaliligtas. The obedience to the gospel. Obedience to the gospel. Naway lagi tayong sumunod sa gospel ng Panginoong Kristo.
Sumunod tayo mga minamahal na kapatid. Maging isa tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Ilan na sa mga kaklase mo ang nakarinig ng Ebanghelyo? Ilan na sa katrabaho mo ang nakapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo? Ilan na sa kamag-anak mo na dahil sa iyo, napakinggan nilang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo? O baka mamaya ikinakahiya mo ang Panginoong Kristo? Baka mamaya tinatanggi mo ang Panginoong Kristo sa buhay mo? Huwag naman po sana mga minamahal na kapatid. Amen? Let us obey. Let us be obedient in the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Maging obedience po tayo sapagkat yan po'y kapangyarihan para pumaligtas ang mga tao, ang kanila pong kaluluwa. Amen? May mahal kayo sa buhay, ipag-pray nyo po sila, makakilala po sila sa Panginoon sa Kristo. So let's go to the Lord in prayer this evening. Let's go to the Lord in prayer. Pag-pray po natin yung mga mahal natin sa buhay. Pag-pray po natin yung sarili po natin na mag-obedience po tayo sa gospel ng Panginoong Kristo. Pag-pray po natin na mag-involve po tayo sa mga evangelism po natin, like soul winning. Pag-pray po natin, mga pinamahal na kapatid. And the Lord and the Holy Spirit is always calling us na magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Don't reject it, mga minamahal na kapatid. Huwag natin i-reject ang calling ng Panginoon. Maging obedience tayo. Mga kabataan, maging obedience, maging masunurin tayo sa Panginoong Kristo. Mga magulang, maging obedience tayo. Share natin yung gospel sa mga kakilala natin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita na nagbigay sa amin ng hamon patungkol po sa pagpapahayag po ng iyong Ebanghelyo. Naway tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na maging matapang at hindi matinag ng mga pinagdaraanan natin sa aming mga buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon. Mahina kami. Kailangan namin ng tulong. Kalakasan na nagbubula po sa inyo. Samahan niyo po kami. Ang gawain ito'y samahan po ninyo. Naway i-bless niyo po ang ministry namin, Panginoon. I-bless niyo po ang evangelism dito po sa mission. Naway mas marami pa. I pray mas maraming mag-involve sa soul winning next Wednesday. I pray pumatok ka banal na Espiritu. And I pray na tumugod sila, Panginoong Kristo. Alisin niyo po ang katamaran. Alisin niyo po ang mga hadlang. Naway hindi namin tingnan yung mga pinagdaraanan namin sa buhay para kami ay tumigil at hindi sumunod sa inyo. I'm praying sa mga kabataan, mag-involve sila sa soul winning. Kapagkat sila yung may lakas, sila yung mas maraming enerhiya para po sa soul winning, sa evangelization. I'm praying kayo pong pumilo sa kanilang mga buhay. Naway makita nila sa kanilang buhay na sila'y mapalad, sila'y nabiyayaan ng kaligtasan. Naway gawin nilang pagpapasalamat sa kaligtasan nila na sila rin po ay magbahagi ng Ebanghelyo. Panginoon, ibalik niyo po yung pilit nila dati na sumasama sila sa soul winning. Ibalik po, Panginoon. Naway paglabanan ulit nila kung paano nila dinidefend yung kanilang pong faith. Naway paglabanan po nila, Panginoon. Mabalik po, Panginoon, ang kanilang init na paglilingkod. Salamat, Panginoon, sa mga mananampalataya na mayroong kaluluwa na sumama sa soul winning at sa evangelization. Naway magpatuloy po ang bawat isa sa amin. Huwag kami mapagod, huwag kami tumigil, huwag kami manghina. Magpatuloy lamang po kami. Marami pang taong kailangan makarinig ng Ebanghelyo at marami pang dapat maligtas. Kaya gamitin niyo po ang gawain dito, Panginoon. Gamitin niyo po dito po sa lugar na ito. Salamat po sa kabutihan po ninyo. Binibigay po namin kapurihan sa iyo aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa sa atin.
At ngayon po, nako po tayo sa ating pong prayer, group prayer po natin. God bless po sa bawat isa. Maraming salamat po sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Okay? Naway, i-take natin as challenge po yung Word of God. Okay? At group na po tayo para makapag-pray na po tayo. Group prayer na po tayo.